What's up, KG? Pang 47 days na ng ating Codex. Welcome back sa ating channel at ngayon ay meron tayong ibabalita, isang maganda at good news para sa adoption dito sa Pilipinas. So, ang post na to ay galing sa Coin Bureau. So, marami silang mga news ngayong araw na to. Meron pa tayong isang titingnan dito na isa pa nilang news. Pero dito muna tayo kasi gaano ka-importante itong news na ito, no? Mas maganda to dahil para mas maintindihan pa natin kung ano yung masasabi ko dito sa nangyayaring kaganapan na sabi nga, BTC and Ethereum QR payments are now live in the Philippines. Yung CoinsPH, yung ginagamit natin, now enables users to pay merchants nationwide with BTC and Ethereum through QRPH, the Philippines National QR Payment Standard. Yan. So, anong good news dito? So, nakikita natin yung adoption ng crypto pagdating sa mga localized na mga merchants natin, sa mga tindahan, sa department store. So, pwede mo nang bili o ipambayad yung iyong yung iyong cryptocurrency, especially yung Bitcoin and Ethereum. Yun yung magandang balita doon kasi ibig sabihin, tinatanggap na talaga siya dito sa Pilipinas as a payment. Pero ganito kasi ang mangyayaring system dyan. Kunyari, merong worth 1,000 pesos kang bibilin doon sa isang merchant. Kunyari, sa isang tindahan, bibilin ka. So, meron kang Bitcoin. So, imbis na ikaw na yung mag-swap at i-swap mo pa, i-convert mo pa, so ipambabayad mo na kagad siya doon sa merchant na yon or doon sa para makapag-pay ka na ng iyong bills or ng no? So, yun yung isang advantage pagdating dito. So, tumatanggap na sila ng QR code pagdating sa pag-payments ng mga bills using crypto. Isa pa sa nakikita kong advantages din ito is hindi pa tayo sigurado pero meron kasing tinatawag na hot wallet at saka cold wallet, no? Yung mga hot wallet, yun yung mga nasa application. Yung mga cold wallets naman, yun naman yung mga nasa ledger, no? Pero saka na natin talakayin yung sa mga ledger. Meron kasi rin na hot wallet na kagaya nito, yung CoinsPH na centralized yung kanilang mga wallet system. May sarili kang wallet, pero centralized kasi ang CoinsPH. Ang CoinsPH ay isang exchange, hindi siya isang private wallet. Although nagbibigay sila ng privacy wallet ninyo. Ngayon, example ko sa inyo yung isang wallet na talagang decentralized o talagang hindi siya dependent sa mga centralized group. So yun yung Exodus, yun ang ginagamit ko. Doon ko ini-store yung aking Bitcoin, Ethereum, at yung iba pang mga coins na sinusuportahan ko. So, ano yung advantage ng gumamit ka ng exchanges, pambayad, kaysa sa wallet? Yung sa exchanges, so yun nga, mas madali, mas mura, at isa pa, mas mabilis yung transaction. Tapos yung gas fee kasi, according dun sa nalaman ko, no? So, kung magkano lang talaga yung payment kasi ang ginagamit mo pa rin naman na network, ang ginagamit mo pa rin system para makapag-transact ay CoinsPH. Pero, paano pag nasa Exodus wallet na which is decentralized na wallet? So, mangyayari ganito. Kung may 1,000 pesos ka at ipambabayad mo yung iyong Bitcoin na nasa Exodus wallet which is yung nandun sa labas, ibig sabihin decentralized na wallet. So, bukod dun sa 1,000 pesos na babayaran mo dun sa merchant, kailangan mo pa rin magbayad ng gas fee. So, mostly, ang gas fee, nagre-range siya ng $1 to $5 tingin ko. No? Minsan, umaabot pa siya hanggang $40, depende kung sobrang busy ng network. Ganun siya kamahal. So, ibig sabihin, kung meron ka 1,000 pesos, so meron kang charge na 200 pesos. Kung Exodus wallet o yung mga wallet na private, kagaya ng Trust Wallet, yun nga, yung Exodus wallet, yun kasi yung mga ginagamit ko eh. No? Pero kung mga exchanges, kagaya ng CoinsPH na local talaga na ginagamit ko rito sa Pilipinas, so pwede kong ipambayad no na 1,000 pesos lang. Siyempre, kasama na rin yung spread, ibabawas na nila yung spread. Yung spread yun yung kung magkano nila ibinebenta laban doon sa magkano yung actual na presyo. Siyempre, kung binenta mo siya, mas mahal niya ng konti, ibebenta yon. Siyempre, may kita pa rin ang CoinsPH yun. At siyempre, yung processing fee.
na parang nasa 59 pesos ata yung babayaran mo para nakapag-transact ka. So, kung 1,000 pesos, yung mga transaction fee siguro nasa 100 pesos din yung magiging charge mo. Unlike kung gagamit ka ng Exodus. Ano naman ang advantage kapag mga decentralized wallet naman ang ginamit ko? Ito na yon, no? Kung sakaling mag-down yung CoinSpeech, hindi makakapasok yung transaction mo or nawala, pwedeng-pwede mong gamitin yung decentralized wallet, lalo na kung pang emergency. Ako naman, sa nakikita ko naman dito sa ganitong klase ng payment, sino bang tao ang gagamit ng crypto nila pambayad? Siguro hindi ako, at dahil yung crypto para sa akin ay for investment talaga, no? So, pang-hedge ko against inflation, lalo pataas ng pataas yung inflation. Kung hindi ko nilagay sa US dollar yung aking mga ipon, hindi ako makakasabay doon sa pagtaas ng presyo, lalo na nagsimula ako sa 58 pesos, ngayon umabot na ng 61 pesos yung dollar. So, hindi naman yung cryptocurrency, no? Hindi yung Bitcoin o Ethereum. Pero, kung hindi ka nag-hedge ng ganon, so hindi nakakasabay yung pera mo, nawawalan ka ng value, yung pera mo nawawalan ng value every time na lumataas yung inflation rate. So, yun yung isa sa mga naging strategy ko pagdating dito. Isa pa, hindi naman siya ganun ka-attractive kasi sabihin na natin sobrang bullish na nito nung isang araw kay Japan, tapos kay Elon Musk, tapos ito naman ngayon. Nakikita natin yung adoption at pag-embrace na malalaking industry, di ba? Nakikita natin kahit yung mga pinaka-powerful na mga companies talaga ina-adapt yung Bitcoin. Pero bakit hindi nataas ang presyo? Hindi lang naman kasi ito yung majority as a whole ng market na talagang bullish. So, ibig sabihin, kahit magbigay ka ng bullishness, kung nasa bull market tayo, yung mga ganito klase ng balita, talagang palili pa rin talaga niyan. Talagang iaangat talaga yung presyo na yan. Pero ito pa lang, sa mga nakikita pa lang natin, nakikita natin dito kung ano yung mga cryptocurrency na may fundamental talaga na gamit. So, kung kayo ay nagtitrade ng mga meme coin, nag-speculate sa mga kung ano-ano mga coins, kagaya ko, nag-speculate din naman ako, may XRP ako, no? Tingnan nyo yung pinakang, balansin yung inyong portfolio. Huwag na huwag kayong bibili ng mga crypto na tingin nyo is parang wala pa siya dun sa tinatawag na mga fundamental. Baka mamaya puro pangako lang yan or ano lang. So, sisain nyo maigi, pag-aralan nyo maigi. Hindi naman to financial advice, no? Pero nakikita lang natin yung mga signs nung ano yung mga crypto na may fundamentals sa yun. So, para sa akin, bullish ba to? Bullish siya. Okay siya. Mag-good news siya pagdating sa adoption. Kasi ibig sabihin, pinapakilala talaga sa mga tao yung tungkol dito. Hindi lang siya matunog ngayon, pero ibig sabihin, sooner or later, whether you like it or not, no? So, gagamit ka ng cryptocurrency. So, kung gano'n na rin lang, pag-isipan nyo na kung paano. Pero, sinasabi ko sa inyo, hindi maganda ang market ngayon. So, nag-expect pa ako ng 50% drop dito sa Bitcoin. No? Pero still, nagdi-DCA ako. Bumibili ako ng bumibili. Kagaya nung ginawa kong program, which is yung every sahod, naglalagay ng 500 pesos. Maliit siya. No? Kasi para mas makita natin yung resulta after 4 years. Sugal yun? Oo, sugal. Sabihin na natin na sobrang risky ba? Sobrang risky. Kasi mali mo mag-zero bukas ang Bitcoin, hindi natin alam. No? At pagdating naman dun sa pagdating sa mga altcoin, so wala talaga akong iniipon ko lang yung aking pangbodega sa kanila. At kapag dumating na yung panahon, may nakita na akong parang, mukhang nagsiship na yung macro. Mukhang nakuha na ni yung bottom at pakiramdam ko medyo nagiging positive na yung market. So kasaka tayo, unti-unti din magbobodega, hindi isang bigla. So unti-unti din na pagbobodega doon sa ating mga altcoin. Kasi bakit? Kasi yung naging lesson natin for the last bull market, sa last cycle, na sinasabay ko yung pagbili ng Bitcoin, pero still wala, hindi nakabawi. Naalala ko, 200 pesos, tuwan-tuwa na ako sa excess na excess token, bumaba, bumabot pa ng 150 ngayon, tingnan nyo yung presyo. Nasa 70 pesos, 68 pesos na lang yung excess token. Bumagsak pa nga ng 50 pesos yun hanggang 42 ata yung excess Ibig sabihin, mula pa nung umpisa na nagbobodega ako hanggang ngayon, lugi ako nung mga binili ko ng excess. Binodega ko yun. Hindi ko siya binigla ng bilib. Binodega ko ng binodega yun. Diba?
So, siyempre ayoko naman yun na gusto ko lang naman yung maging example sa inyo, no? Na kahit anong mga tokens na pwedeng, lalo na ngayon magtataas ang competition dahil papasok yung TradeFi, no? Kaya pag-isipan nyo maigi at pag-aralan nyo muna. Ito yung panahon para mag-aral tungkol dito kung gusto mong pumasok dito. Saka ka na mag-invest pagka naiintindihan mo na mismo sistema. Yun. Tapos tingnan natin yung isa dito, natuwa ako kasi parang ito talaga kailangan ko to eh. No? Ito talaga ang kailangan ko. Sa pinakauna bagong post lang ng Coin Bureau. Yung Coin Bureau, isa rin to sa mga nag-guide sa akin nung nagsisimula ako. Kaya shoutout sa inyo, Coin Bureau. Thank you so much sa inyo dahil mas napakilala nyo sa akin ng crypto. So sa kanila man is mga fundamental news ang kanilang binabalita. So yun lang yung napili ko na na news. At saka ito, ayan So robots are moving into employee homes this month. Not a demo, not a lab. Rollout into actual family homes in Wuhan. Start in 2027. Grabe, magkano kaya yung ganyan? Kita mo yan, oh. Yun ang mga talaga, magagandang invention, no? Talagang may mag-aasikaso na sa'yo, may tagaluto. Marunong kayo maglaba yan, no? Kaso ang problema, pag naglaba ba yan, marunong ba yan maggusot? Yun ang problema ko dito, wala akong tagalaba eh. Yun, no? Ganda-handa ng pagkain, mga pero galing, no? Gaano kaya yan, no? Sana may lalabas kaya na Rusi niyan. Para mura-mura. Galing, no? Diba? Pwede kaya mag-request yan, baka puro lang din yan, no? Mga Chinese na pagkain. Kaya magkano ka dyan? Luto ka ng dyan, na chicken adobo, yung mga galing, no? Gulat siya, no? Natutulog yung anak mo, tapos pinag-aandaan na ng pagkain, no? Yun ang mga magagandang So, sa 2027, no? Tapos isipin nyo, yung mga ganyan, yung madalas na ginagawa yan ng mga nanay, no? So, papalitan na yung mga nanay, tapos yung mga tatay naman, papalitan na rin ng mga AI. Kaya gagawin ng mga tao ngayon. Mag-content na lang kayo. Kagaya ko, may trabaho ako, ganyan, pero nagko-content ako kasi pag nawalan ako ng trabaho, magko-content creator na lang ako full time. Galing eh. Meron na kayang ganyan sa Pilipinas? Kailan kaya mauso sa Pilipinas, no? Okay. Parang malayo pa tayo sa katotohanan dito sa Pilipinas hanggat tinatangkilit natin yung mga basurang mga pinaano niya sa gobyerno. Dami-dami na nagkakaroon ng problema. Puro korupsyon, puro Sana matuto tayo. So yun, punta na tayo sa ating bounty board. Ayan, so pang 47 days na ng ating codex. So tignan na natin ating mga tasks ngayong araw na to. At ang una nating task, trap any rare or higher rune. Feed 10 regular Coco Choco to any axie. Yung aking pala listahan. Hindi ko pa na ready. Wait lang. Alam mo naman tayo, pagka mga bounty board, mga codex, siyempre, inahanda na natin yung ating panggastos. Kasi hindi na uso sa Axie Infinity yung kinikita. Ang pinag-uusapan na ngayon, magkano magagastos mo. Yeah. So, crop any rare. Feed 10 regular Coco Choco to any bird. Okay. Buy 1 premium Coco Choco. Buy 1 premium, okay. Feed 5 regular Coco Choco to any evolved Axie. Buy 3 premium Coco Choco. Grabe, 3 premium. Tapos, buy 1 consumable, tsaka craft any Ronin item. So, dito muna tayo sa okay na tong craft any rare, craft any Ronin item pala. Kailangan ko pala mag-roll lang. Hindi pa ako nakapag-craft eh. Wait lang guys ready lang natin yan. Dito muna tayo sa buy 1 consumable. Yung iba bang buy dito. Buy 3. So may buy 3 premium Coco Choco tayo, tsaka isang buy 1. So okay na tayo doon. So buy 3 premium na lang tayo. So, sa buy 3 premium, medyo mahal to Tapos premium Coco Choco, malapit na matapos. Dumadami lang yung ating So, 1.43 USDC. Crop lang tayo ng isang rito. Dito na ako sa cellphone nag-crop para mabilis.
Yan, so ang gastos natin ngayon ay 1.43 USDC. Nakapag-crop na ako. So, hindi ko napansin yung crop Ronin kasi. So, 1.43 USDC. Tapos, punta tayo sa sunod task. Feed 5 at saka feed 10. So, feed 10 na regular Coco tayo. Feed 10, feed 5 tayo dito sa kailangan bird na naka-evolve. Feed 10 na bird. Meron kaya akong bird na ano? Pwede yun, meron pala ito. Pang level 20 or higher ba nakalagay? Hindi. Evolve lang. So, ito na lang yung bird. Feed 10 na natin to para dalawang task na rin yung matapos. Paparami lang yung Coco ko, no? Pwede ko na may benta to, guys, eh. Ito yung mga Coco. Tapos, ano pang task natin? Feed 10 by 1 premium. Okay na yan. Feed 5, okay na. By 3 premium. Okay na yan. By 1 consumable, okay na. Craft any Ronin items. So, tingnan natin. Craft any rare or higher rune. Feed 10. By 1 premium. Feed 5. By 3 premium. By 1 consumable. At craft any Ronin item. Ayun. Ito na. Completes. Punta tayo dun sa ating, kung pang ilan tayo sa rank. So, 1631, no? Parang ang daming na, ngayon sa bounty board, Wala na talaga yung no? Parang, ba't ibig sabihin wala tayo sa premier pool? Hindi ko pa na-check kasi yun, eh. Ano nangyari, no? Wala tayo sa premier pool, no? So, level 11 na tayo. So, short pa rin tayo ng 2 level, no? Pero, ilang araw pa? 8 days. So, 8 days. Isang level lang pala. Kulang natin. So, 19. So, kailangan pa natin mag-level up ng 2. No? Para makahabol tayo. Yung. So, yun lang. Wala tayong rewards pa rin hanggang ngayon. Check na nga natin sa Axie. Parang Ronin Shield. Bakit walang hindi ako nakapasok. Kaya ganun. So, dito sa Ronin Shield, dito, wala. 4 days ago. Wala, walang guys. Walang balita sa Ronin Shield tungkol sa mga, Ay, ito pala, may nagtanong, the rewards from last week codex aren't showing up. What's going on? Galit na si Sir Fabian. We are aware that the claimable BXS rewards for last week bounty are not currently displaying. The team is working on this. Thank you for your patience and understanding. So, wala talaga siya. Kung no showing up, subukan nga natin dito sa sa Explore. Claim tokens. Baka naman kita rito sa claim tokens. Wala rin, no? Wala talaga. Wala pa. No? So, hindi pa may problema pa talaga ang claim. Tataka ako bakit wala. Ngayon ko lang din naman na-check kung bakit wala. So, yun lang. Maraming salamat sa ating mga supporters and subscribers. Like and share nating mga video at thank you so much sa inyong panonood. Siyempre, mag-comment din daw. Comment din kayo dyan sa baba. Lalong-lalo na malaking tulong na yun sa ating channel dahil yan ang nag-feed sa ating algorithm para mas mapanood pa na mas maraming tao maikalat sa buong mundo. No? At mabigay ang boses ng inyong Kuya KEG. At thank you ulit sa inyong lahat. Sa mga mamsya, saludo sa inyo. Magkita-kita na lang tayo sa arena. Game on!